Lolo, ano yung nararamdaman ko? Nagising na ang una sa tatlong nilalang. Lolo, mukhang papasok dito sa bahay yung halimaw. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi nila magagawang makapasok hanggat nandito ako. Sa isang liblib na bahagi ng lalawigan ng Quezon, naroon ang isang tahimik ngunit usap-usapan na lugar na tinatawag na Baryo Binungkala. Napaliligiran ito ng makakapal na gubat. Pilit nilalampasan ng mga sinag ng araw at ang hangin ay may dalang bahagyang lamig na tila nagbabadya ng dilubyong matagal nang nakaabang. Sa gitna ng baryo, sa tabing ilog kung saan halos wala nang dumaraan ng mga tao, may isang kubong pugad ng amoy alak at mga tuyong dahon. Dito naninirahan ang matandang ermitanyo na si Lolo Puloy, isang matandang kinaiinisan, iniiwasan at kinatatakutan ng mga taga-Binungkala. Hoy Lolo Puloy, lasing ka na naman. Malapit ka nang malunod sa alak. Lumagabog ang mga yantok na kahoy ngunit walang sumagot. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto at sumigaw ang isang pupungas-pungas na matandang lalaki bago nagsalita. Kung ayaw niyong kainin ng mga nilalang ng gubat, umalis kayo rito. Sumigaw si Lolo Puloy, paus at may halong pagbabanta ang boses. Habang bitbit ang kanyang laging hawak na isang bote ng alak na pula at mistulang, mas mahalaga pa iyon kaysa sa sarili niyang buhay. Bakit kayo natatakot dyan? Ilasenggo lang naman yan. Bakit kayo natatakot dyan? Ilasenggo lang naman yan. Bulong ng isa sa mga kababatang kasama ni Jello. Ngunit sa likod ng panlalait ng mga bata, may mga kwento tungkol kay Lolo Puloy ang nagmula sa mga matatanda sa kanilang baryo. Ayon sa isang matandang si Lola Nena, si Lolo Puloy daw ay dating albularyo, isang antingero na may kakayahang makipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Ngunit isang gabi, biglang nawala ang kanyang pamilya. Paglipas ng ilang araw, natagpuan siyang duguan at wala sa sarili, habang hawak-hawak ang isang pasag na bote ng alak. Lasing na naman si Lolo Puloy. Sambit ng batang si Jello habang tinuturo ang matanda na palingon-lingon habang bitbit ang bote ng alak isang gabi. Tigilan mo yan, Jello. May dahilan kung bakit ganyan ang Lolo Puloy mo. Saway sa kanya ng kanyang Lola Nena. Ano po bang totoo tungkol sa kanya, Lola? Takang tanong ni Jello. Tumahimik saglit si Lola Nena bago tumingin sa gubat sa bandang likuran ng kubo bago napabuntong hininga at nagsalita. Dati siyang magaling na albularyo, pero isang gabi may ginawa siyang ritual na hindi dapat ginagawa. Simula noon, nagbago na siya. Hindi naniwala noon si Jello, ngunit isang gabi, habang pauwi siya mula sa lamay ng isang kapitbahay, napadaan siya sa may gubat sa likod ng kubo ni Lolo Puloy. Naroon ang matandang lalaki na nakaluhod, habang may sinisindihang kandila na kulay itim. May basag na salamin sa harapan niya at isang kakaibang dasal ang sinasambit habang may nakapalibot na apoy sa paligid niya. Napapatras si Jello sa takot, ngunit bago siya tuluyang tumakbo ay may narinig siyang ungol. Hindi iyon nagmula kay Lolo Puloy. Isang malalim, basag at parang pinipilit magsalita sa loob ng nakasaradong bibiga. At sa isang iglap, mula sa likod ng kubo, isang itim na anino ang dumaan. Mabilis, malaki at tila may sungay. Hindi pa tapos. Hindi pa. Bulong ni Lolo Puloy habang nakatayo sa gitna ng apoy at abo. Nakadilat ang kanyang mapuputing mga mata at doon nagsimula ang tunay na bangungot ng Baryo Binungkala. Napalingon si Jello sa tinig na sumisigaw sa likuran niya. Si Mang Carding, ang driver ng tricycle na madalas na nagdadala ng pasahero sa kabilang baryo. Oh, anong ginagawa mo dito, Jello? Hating gabi na. Tanong ni Mang Carding na halatang may kaba sa boses. Wala po. Napadaan lang po ako. Si Lolo Puloy po kasi.
Natigilan si Jello sa pagsasalita nang bigla siyang sawayin ni Mang Karding. Shh! Huwag mong banggitin ang pangalan niya nang sa ganitong oras. May paniniwala ang matatanda dito sa binungkal na kapag binanggit mo ang pangalan niya, may masamang mangyayari. Pabulong na sambit ng driver. Gusto pa sanang magtanong ni Jello, ngunit bigla na lang siyang hinatak ni Mang Karding papalayo doon. Hindi na sila lumingon pa, ngunit kahit sa pagsakay nila sa tricycle ay ramdam ng binatilyo ang init ng apoy sa paligid ni Lolo Puloy. At ang nakita niyang aninong dumaan, mabilis, malaki at may sungay. At hindi na rin iyon nawaglit sa isip niya. Kinabukasan nagising si Jello na mabigat ang katawan. Para bang binabangungot siya buong gabi, ngunit hindi maalala ang mga panaginip. Sa kanilang maliit na kubo nadatnan niya ang kanyang lola na tila balisa habang nagtitimpla ng salabat. Nakita mo daw si Lolo Puloy mo kagabi? Kaagad na tanong nito nang makita siya habang nag-iinat pa. Opo la. Hindi ko po sinasadya Pauwi na sana po ako nun tapos... Nahinto muli ang kanyang pagsasalita nang mabilis na nagsalita si Lola Nena. Nagdasal ka ba pag uwi? Tanong nito na bahagyang tumaas ang tono ng boses. Nantada po ako pero alam kong sapat yun. Nakatulog naman po kasi ako kagad pag uwi. Tugon ng binatilyo. Siya isuot mo ito. Anting-anting yan. Galing pa sa lolo mo. Huwag mong aalisin. Kapag nakaramdam ka ng lamig sa batok o parang may sumusunod, hawakan mo lang kaagad yan. Iniabot sa kanya ng matanda ang isang pulseras na gawa sa itim na sinulid at may nakalawit na maliit na kahoy. Hindi na nagsalita pa si Jello, ngunit mas lalo pang tumindi ang kaba sa kanyang dibdib ng oras na yon. Sa kabila ng mga babala, hindi maiwasang bumalik sa isip ni Jello ang nakita niyang ritual ni Lolo Puloy. Hindi lang dahil sa kakaibang dasal o apoy, kundi sa mismong presensya ng matanda. Parang ibang-iba ito kagabi. Ibang-iba sa lasenggong kilala nila sa baryo. Tahimik, madumi at palaging may hawak na boteng walang laman. Subalit kagabi, ang matanda ay tila isang pari ng sinaunang panahon. Parang may taglay na kakaibang kapangyarihan. Ilang araw ang mabilis na lumipas. Naging sunod-sunod ang pagkawala ng mga alagang hayop sa baryo Binungkala. Unang nawala ang manok ng mag-asawang sina Aling Minda at Mang Temyong. Sumunod ang baboy ni Kapitan Danilo at nung sumunod na gabi, ang kambing naman ni Pastor Elmera. May nangunguhan ng alagang hayop dito sa baryo o kaya naman iba kaaswang na naman. Bulong ng isang ale na si Saning habang kausap ang asawa. Ay, nako, baka matandang ermitanyo lang ang may gawa niyan. Naalala niyo ba si Onyok? Yung bata na nawala noon. Ilang linggo na ang lumipas bago natagpuan ng kalansay niya sa likod ng kubo ni Tandang Poloy. Huwag tayo manghusga kaagad. Wala pa naman tayo matibay na pruweba. Pakli naman ni Kapitan Danilo sa usapan, ngunit batid niya sa kanyang sarili ang takot sa mga nagaganap. Sa mga usapan tuwing umpukan, hindi maiwasang mabanggit ang pangalan ng matandang ermitano na si Lolo Puloy. Samot-saring opinyon ng mga tao hinggil sa kanya at sa pagkatao nito. Subalit isa man sa kanila ay walang basihan at matibay na batayan laban sa paratang dito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Jello, nagising siya sa mahinang yabag sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, lumapit sa bintana at doon niya nakita ang isang kakaibang hayop. Matangkad, palbo na, may mahabang kuko at mga matang pulang-pula. Ngunit bago pa man siya makasigaw ay may isang nilalang na tumalon mula sa bubong ng katabing bahay na tila isang anino. Isang lalaking may hawak na baston na animoy, may apoy sa dulo. Si Lolo Puloy. Ako ang harapin mo! Sigaw ng matanda habang iniikot pa itaas ang baston at biglang nangningning iyon at kulay kahela. Kaagad na napatili ang halimaw at sa isang iglap lang ay tumakbo iyon papalayo patungo sa dilim. Kasunod nun ay bumukas ang pintuan ng silid ni Jello at iniluwanon si Lola Nena.
Jello, lumayo ka dyan. Huwag kang lumapit sa bintana. Sigaw ng kanyang lola. Ngunit nananatili lamang si Jello sa kinatatayuan. Nakita niya si Lolo Puloy habang humihingal at may bahid ng dugo sa kanyang suot. Ngunit nananatiling matataga. Napatingin din ito sa kanya at ngumiti. Isang ngiting mapait. Ngiti na tila may nais ipahiwatig. Kinabukasan hindi mapakali si Jello hanggang sa pinuntahan niya si Lolo Puloy sa kubo nito sa gilid ng gubat. Paglapit pa lang niya ay kaagad na sumalubong sa kanya ang amoy ng alak at nasusunog na halamang tuyot. Ngunit higit doon, isang kakaibang enerhiya ang naramdaman niyang bumabalot sa paligid. Bakit ka nandito? Tanong ni Lolo Puloy, ngunit hindi man lang lumingon habang nakaupo sa harap ng altar na gawa sa batong may ukit. Gusto ko pong malaman ang totoo. Tila nag-aalangan ngunit determinadong tugon ng binatilyo. Napatingin naman ang matanda sa pagkakarinig noon bago nagsalita. At kung sakaling malaman mo, makakaya mo bang tanggapin? Susubukan ko po, Lolo. Basta magtiwala lang po kayo sa akin. Tumugon si Lolo Puloy, hawak ang baston na may ukit na simbolo ng ahas. Matamang tinitigan muna niya ang binatilyo bago muling nagsalita. Mabuti pa ay sumama ka sa akin mamaya. May haharapin tayong mga nilalang. Huling gabi ng buwan ngayon at kailangan ko ng kasama sa aking gagawin. Kinagabihan ay sumama nga sa kanya si Jello. At habang nasa kalagitnaan sila ng kagubatan, tahimik ang paligid. Ngunit ang tensyon ay ramdam na ramdam. Nakasuot si Jello ng itim na balabala habang hawak ang isang bote ng langis at kandilang itim. Sa tabi niya naroon si Lolo Puloy na suot ang kupas na kamiseta at may dalang lumang sako. Makinig ka mabuti, Jello. Kapag naramdaman mong lumalamig ang hangin at nagsisimulang pumatak ang kandila, ibig sabihin papalapit na sila. Sila? Teka, sino po sila? Ang tatlong tagapagbantay ng salin lahi, mga dating babaylan na nilason ng sarili nilang kapangyarihan. Hindi sila multo, hindi rin sila mortal. Sila ang dahilan kung bakit ako naglalasing, upang hindi nila ako tawagin at isama sa kanilang masasamang misyon. Sa narinig ay nagulat si Jello at tila hindi makapaniwala bago muling nagsalita. Nilalasing niyo po ang sarili niyo para hindi kayo makontrol? Ganun po ba? Ganoon na nga, iho. Dahil kapag gising ng isipan ko, pinipilit nilang gamitin ang katawan ko para makabalik sila sa mundo ng mga tao. Nasa ganoon silang pag-uusap nang bigla ay narinig nila ang tunog ng apoy ng kandila. Kasabay ng pagsipol ng malamig na simoy ng hangin at isang tinig ang narinig mula sa kawalan. Puloy! Panahon na! Anang kakaibang tinig. Ang boses na iyon ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa at sa taas ng langit ng sabay-sabay. Malamig, malalim at may halong puot. Biglang lumamig ang paligid. Nagsisigalawan ang mga dahon sa labas. Tila may biglang umihip sa apoy ng kandila at tuluyang namatay. Sumunod ka na sa amin. Pabulong ngunit buo ang tinig na muling narinig ni Jello. Tila tumatagos iyon sa mismong loob ng kanyang dibdib. Kasabay nun ay parang malamig na kamay na biglang humaplos sa kanyang puso. Lolo, ano po yung nararamdaman ko? Nagising na ang una sa tatlong nilalang. Matapos nun ay tila biglang may sumipa sa dingding ng kubo mula sa labas. Nag-alugan ang mga bote hanggang sa mabasag ang mga yon. Habang sa isang sulok ng silida ay himalang nabuo ang mga basag na salamin at sa gitna nun ay may kung anong unti-unting lumilitaw. Isang imahe ng nilalang na may mga hiwa sa balat, basag ang leeg at may dalawang mata na pawang mga butas. Iyon ang tinatawag na tagaputol. Isa sa mga tagabantay ng salinlahing nilason ng sarili nilang isipan. Kaagad na tumayo si Jello at mabilis na umakyat sa lamesa saka sumigaw. Lolo Puloy!
Mukhang papasok dito sa bahay yung mga halimaw. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi nila magagawa makapasok hanggat nandito ako. Kalmadong tugon ng matanda. Ngunit bago pa man muling makapagsalita ang matanda, ay isang kakaibang nakabibinging sigaw ang narinig nila mula sa loob ng nabuong salamin. Tumalsik ang frame nun at tumama sa kisame, matapos bumagsak sa paan na ni Jello. Nang muli nilang tignan ang kinaroroonan ng mga imahe, ay wala na ang mga ito roon. Ngunit naroon pa rin ang malamig na hangin at ang amoy ng bulok na paligid. Taon-taon ko silang nilalabanan, Jello. Ngunit ngayong gabi ay hindi ko na kayang harapin sila ng mag-isa. Hinawakan niya ang maliit na supot na may lamang mga tila buto ng mga daliri na nasa tabi ng bote ng alak bago muling nagsalita. Ito ang huling mutya ng aking ama at buong puso kong ipinagkakaloob sa iyo, Jello. Ha? Ako? Bakit ako? Minsan dumarating ang panahon na ang tungkulin mo mismo ang pipili sa iyo. Maya-maya ay umilaw ang maliit na buto. Umikot iyon sa hangin at sumiksik sa dibdib ni Jello. Napahawak siya sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng init at saglit na panlalamig ng batok. Sa isang iglap, naaninag niya ang mga aninong hindi niya dati nakikita. Doon ay nakita niya ang tatlong nilalang sa labas ng kubo. Hindi tao ang mga yon at hindi rin mga hayop. Ang isa ay nakalutang, ang isa ay gumagapang at ang huli ay tila may pakpak na itim ngunit durog at baliko. Lolo, anong klase mga nilalang ang mga yan? Yung mga nakikita ko ngayon. Saka, bakit ko sila nakikita? Sila ang tatlong bantay, ang tagaputol, ang aso ni Araw-awa at ang alingaw-ngaw. Tugon ng ermitanyo. Mga anino mula sa panahon ng mga unang babaylan. Mga nilalang na binigyan ng tungkulin magbantay ng pagitan ng mundo, ng tao at ng mga masasamang espiritu. At ako, isa ako sa pinakahuling anak ng orihinal na tagapagbantay. Ngunit tumalikod ako, kaya't ako ngayon ang ikinakadena nila. Ginagamit ang katawan ko upang makapasok muli at gagawa sila ng lagusan. Pagpapatuloy na pagsasalaysay ni Lolo Puloy. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, ay nagsimula ng lumabas ang usok mula sa lupa. Kulay abo iyon at makapala. Mabigat at parang may sariling buhay. Pumapasok ito sa mga siwang ng dingding ng bahay. Jello, hawakan mo ito. Ito ang kandilang pansarado. Bawat sindi nito ay nagkakadena sa bawat isa sa kanila. Ngunit kailangan mong sabayan ng orasyon. Magagawa mo ba? Hindi ko po alam, Lolo, pero susubukan ko. Ito, basahin mo to. Ngunit habang binabasa ito ni Jello, unti-unting lumilitaw sa kanyang kaisipan ang kahulugan ng mga salitang yun. Maya-maya ay napasinghap siya. Mula sa kandila ay umangat ang apoy. Lumipad iyon papunta sa isang anino na nakasilip sa bintana. Kaagad na napasigaw ang naturang anino, kasunod ng pagyanig ng buong kubo. Matapos ay napatras iyon. Ngunit bago pa muling makabasa si Jello, mabilis na sumugod ang aso ni Araraw. Isang nilalang na may 4 na mata at katawan ng aso na may balat ng tao. Tumalon ito sa bubong. Kasunod nun ay pumutok ang bahagi ng kisame at napasigaw naman ang binatilyo sa gulat. Lolo, bakit parang hindi tumatalab ang orasyon ko? Mabilis na tumayo si Lolo Puloy habang hawak ang bote ng lampanog. Nilagok ang natitira nun matapos ay inihagis ang bote sa may bubungan at sabay umusal ng banal na orasyon. Kaagad na bumagsak mula sa langit at tila isang sulo. Tumama iyon sa bubungan. Sumabog ang apoy mula doon kasunod ng pag-atungal ng aso ni Araraw. Tumalon iyon papalayo habang galit na umaalulong at biglang naglaho sa kawalan. Nang mga sandaling yon, ang binatang si Jello ay halos mangiyak-ngiyak na at nanginginig ang mga tuhod dahil sa labis na takot. Huwag kang bibitaw, iho. Ang huli sa tatlong nilalang na makakaharap natin ay ang pinakamalakas sa kanila. Sigaw ng matanda. Ang tinutukoy nito ay ang alingaw-ngaw.
isang nilalang na binubuo ng mga tinig. Mga boses ng taong nawala, pinatay at nakalimutan. Lumulutang ito, walang mukha, tanging mga bunganga lamang sa buong katawan ang makikita. Biglang tumahimik ang paligid. Maya-maya ay may narinig si Jello, ang boses ng kanyang ama. Anak, halika na. Tila nagmamakaawang sambit ng boses ng kanyang ama. Sumunod naman niyang narinig ay ang boses ng kanyang lola. Jello, apo, umuwi ka na sa atin. Banayad iyon at tila nag-iimbita. Hindi kayo totoo! Hindi kayo ang tatay at lola ko! Sigaw niya at mabilis na tinakpan ang magkabilaang tenga. Ngunit patuloy na lumalapit ang alingaw-ngaw sa huling sandali. Mahigpit na yumakap si Lolo Puloy kay Jello. Makinig ka, Jello. Hindi pa ito ang huli. Kailangan mo mabuhay at magpakatatag. Dahil kung muling babalik ang tatlong nilalang na yon, tiyak na mauubos ang mga tao dito sa baryo Binungkal. Paalala ng matanda, sabay bitaw kay Jello. Kasunod nun ay hinampas ng matanda ang lupa gamit ang krus na gawa sa banal na kahoy. At sa isang malakas na sigaw ng salitang Latin na orasyon, muli sumiklab ang kandila. Biglang nawala ang tinig ng alingaw-ngaw. Muling nayanig ang lupa at kasabay ng lahat ng yun ay nawalan ng malay si Jello. Matapos nun ay isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong baryo Binungkal. Sa loob ng maliit na kubo ni Lolo Puloy, nakahiga si Jello sa may banig na gawa sa dahon ng pandan. Maalinsangan ang paligid ngunit tila nanginginig ang kanyang katawan. Ilang oras na siyang walang malay matapos ang engkwentro nila sa tatlong bantay ng kadiliman. Gisingin natin siya, Puloy. Marahang bulong ng isang pamilyar na tinig. Hayaan na muna natin siyang magpahinga upang magkaroon siya ng sapat na enerhiya para sa mga susunod na hakbang. Sagot naman ni Lolo Puloy habang nakaupo sa tabi ng kalan. May hawak siyang maliit na bote ng alak na puti, ngunit hindi niya iyon iniinom. Sa halip ay pinapatulo niya ang laman nito sa isang sirang alulod sa sahiga, diretso sa isang ukit ng tatlong bilog na kahugis ng buwan. Alam mong wala na tayong oras. Muling bulong ng tinig at sa isang iglap ay tila may aninong dumaan sa may pader ng kubo. Maputla, mahaba ang buhok at may pulang mga mata. Nagising si Jello sa nararamdamang lamig ng hangin. Napabangon siya, hingal at pawisan, bago takang nagtanong sa matanda. Lolo Puloy, ano pong nangyari? Nasaan tayo ngayon? Huminahon ka, iho. Ligtas ka na. Pero hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tapos ang lagim. Ano pong ibig mong sabihin? Bagyang sumagap ng hangin si Lolo Puloy at muling naupo sa harap ng isang itinayong altar na yari sa tuyong kahoy. Sa ibabaw nun ay may tatlong larawan, isang nakapiring na babae, isang asong may dalawang ulo, at isang kalansay na may pakpak. Sa ibaba ay may nakasulat na salita gamit ang luma at kupas na titik. Waring mga sumpa ang mga salitang yun. Ang napatay lang natin kanina ay ang katawan nila. Ngunit ang kanilang espiritu ay tunay na persang nagpapanatili sa kanila na buhay pa. Nasa ilalim ng kalupaan at pinapalakas ng galit, inggit at kasinungalingan. Kung ganun, Lolo, paano sila lubusang magagapi? Doon papasok ang misyon mo, Jello. Hindi aksidente ang pagdaan mo sa buhay ko. May dugo ka ng isang bantay, ngunit hindi tulad nila. Ikaw ay may puso. Ngayon ay kailangan natin bumalik. Doon kung saan nagsimula ang lahat, sa ilalim ng simbahan ng Binungkal. Sa simbahan? Ang sabi ni Lola Nena, may mga multo daw doon at mga kaluluwang naangkin na ng mga demonyo. Hindi lang basta-basta mga multo, iho. Mga anino nagbabantay. Mga kaluluwang iginapos ng pangako at kasamaan. Nagkatinginan ang dalawa sa loob ng ilang segundo, hanggang sa tuluyang humigpit ang hawak ni Lolo Puloy sa kanyang baston. Ang anyo niya ay parang hindi na lamang isang ordinaryong matanda, tila may bigat ng lihim na matagal nang itinatago. Maghanda ka, Jello.
Ngunit paano po tayo pupunta doon, Lolo? Paano kung totoo nga ang sinasabi ng mga matatanda na sinasapian ng mga demonyo ang kahit na sinong pumasok sa ilalim ng simbahan? Totoo, ngunit hindi sila basta-bastang sumasapi sa kahit sino. Hinahanap nila ang taong may takot, sapagkat ang takot ay pintuan ng pagpasok ng itim na puwersa. Matapos iyon ay kusang umangat ang baston ni Lolo Puloy at tinuro nito ang dibdib ni Jello. Ngunit ikaw, Jello, may tapang kang hindi mo pa lubusang nauunawaan at natutuklasan. Humugot muna ng isang malalim na buntong hininga ang binatilyo na tila pinag-iisipan ang sasabihin bago nagsalita. Sige po, Lolo. Anong kailangan nating gawin? Mabilis na tumayo si Lolo Puloy at tinungo ang isang lumang baul na may nakalawang na kandado. Mula doon ay kinuha niya ang isang kwintas na may pendant na hugis araw. May maliit na butil iyon ng liwanag sa may gitna. At sa bawat paggalaw ay tila may mumunting sinag na inilalabas. Ito ang liwanag ng San Telmo, isa sa natitirang anting-anting na hindi nila nakuha. Huwag mo itong pakakawalan, Jello, dahil sa oras na mawala ito sa'yo, hindi ka na nila patatantanan. Wika ng ermitanyo. Inabot niya ang anting-anting kay Jello at sinabi nga, Yan ang magbubukas ng daan, ngunit ikaw ang pipili kung magpapatuloy ka o hindi. Makahulog ang turan ng matanda. Madilim ang kalangitan nang makarating sila sa harap ng simbahan. Wala ni isang tao sa paligid. Tanging ang kawayan lamang na humahampas sa mga padera ang nagbibigay ng ingay sa gabi. Dito sa likuran, sa may silong ng kumbento, naririto ang pintuang isinarado ng mga sinaunang ermitanyo noon. Buksan mo, Jello. Ilapat mo ang pendant upang mabuksan ang takip na yan. Utos ng matanda. Saglit na nagdalawang isip si Jello dahil sa kaba. Ngunit inalala niya ang sinabi ni Lolo Puloy na wala sa takot ang sagot, kundi sa tapang ng puso. Inilapat niya ang pendant at sa isang iglap, lumiwanag ang ukit, kasabay ng paglagaslas ng hangin mula sa ilalim. Kaagad na bumukas ang konkretong pintuan. Isang makipot na daan ang bumungad sa kanila. Mabaho, amoy bulok at tila may nanunuksong mga bulong sa may paligid. Dahan-dahan silang pumasok at naglakad habang palalim ng palalim. Napansin ni Jello na may mga aninong sumusunod sa kanila. Hindi mga tao kundi mga hugis na nabuo sa usok at galit. Lolo, may sumusunod sa atin. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari, Jello. Dahil sa oras na tingnan mo sila sa mata, papasok sila sa'yo. Ngunit sa kabila ng babala, hindi napigilan ni Jello ang mapalingon. Isang babae ang kaagad na lumitaw at lumutang. Duguan ang mga mata, nakasuot ng itim na damit habang naglalakad sa ere at lumalapit ito sa kanya. Lolo! Napatras at nanginig na bulalas ni Jello. Mabilis na hinampas ni Lolo Puloy ang lupa gamit ang baston. Isang bugso ng liwanag ang lumabas mula sa pendant sa leeg ni Jello. Napaurong ang nilalang at tuluyang naglaho sa dilima. Kasunod noon ay isang nakabibinging sigaw ang bumasag sa katahimikan. Mula sa anino, hindi lang iisa kundi tatlo, na isang nilalang na biglang lumitaw. Ang isa ay kalansay na may maskarang kahoy. Ang kasunod ay isang lalaking sunog ang balat, ngunit may naglalagablab na mga mata. Ang ikatlo, isang batang babae na umiiyak ng itim na dugo, habang bitbit ang isang sira at lumang manika. Lumipad ang mga ito, nagpaikot-ikot sa kanila na tila mga buitre sa paligid ng mga namamatay. Lumuhod si Lolo Puloy matapos ay itinusok ang kanyang baston sa sahig at nagdasal. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang dasal, mabilis na may sumugod sa kanilang pwesto. Ang sunog na nilalang. Sinikmuraan nito si Jello gamit ang lakas ng apoy. Tumilapon ang binatilyo sa padera at nagdugo ang labi. Kasunod nun ay sumigaw si Lolo Puloy at tinaga niya ng baston ang katawan ng nilalang. Ngunit tila ba hindi naman iyon tinablan. Luma na ang mga dasal mo, tanda. Hindi na yan uubra sa amin. Sigaw ng nilalang.
Pinilit na tumayo ni Jello. Lumukob ang malamig na hangin sa paligid, ngunit sa kanyang dibdib ang pendant ay muling nagliwanag. Ipinikit niya ang mga mata at sa unang pagkakataon narinig niya ang tinig ng mga kaluluwang nawawala. Tila tinutusok ang kanyang ulo habang napapasigaw sa sakit. Muling lumapit ang batang umiiyak at akmang sasakmalin siya nito sa leeg. Ngunit hinawakan niya ito sa kamay at sinabi nga, "Walang kasalanan ng batang tulad mo. Hindi ikaw ang dapat na parusahan." Bulong ni Jello habang matamang nakatitig sa mga malalalim na mata ng bata. Sumigaw iyon at ang katawan ay tila nadarang sa isang hindi nakikitang apoy. Isa-isang bumitaw ang mga aninong pumapaligid sa kanila. Muling bumulusok ang liwanag mula sa pendant. Bigla ay nasunog ang batang kaluluwa. Ngunit bago iyon naglaho, ay ngumiti ito bago tuluyang naging alikabok na kumikinang sa hangin. Kasunod naman nun ay sumugod ang natitirang dalawa pang nilalang. Tumalon ang kalansay na may maskara at akmang babasagin ang ulo ni Jello ng kahoy na sandata. Ngunit sa likod ng kanyang kamay ay lumitaw ang simbolo ng anting-anting. Isang krus na may mata sa gitna. Sumilay ang liwanag mula sa kanyang kamao at nabasag ang maskara ng nilalang. Sa ilalim nun ay nalantad ang isang mukha na pamilyar kay Jello. Mukha iyon ng isa sa kanyang kamag-anak. "Tito Oscar?" tanong ni Jello sa nilalang na nasa ilalim ng maskara. Iyon ang kanyang tiyuhin na matagal nang namatay matapos makulong dahil sa kasong panggagahasa at ngayon ay nasa ilalim na rin ng kampo ng kadiliman. Maya-maya isang kidlat ng liwanag ang bumalot sa naturang nilalang at bigla itong naging alikabok din kagaya ng naunang kalaban. At ang natitirang nilalang naman na lalaking sunog ay kaagad na umatras ngunit galit na nagsalita. "Hindi mo ako kaya. Ako ang pinakamatagal na nakakulong sa ilalim ng espiritu ng mga demonyo. Ang aking kapangyarihan ay apoy na nagmula sa galit." Sigaw nito. Ngunit bigla ay muling nagliwanag ang pendant na suot ni Jello. Pumalot iyon sa katawan ng nilalang at sa isang iglap natunaw ito at kaagad na naglaho sa hangin. Matapos ang laban na yon ay hinang-hina ang binatilyo si Jello. Lumuhod siya sa harap ni Lolo Puloy. "Lolo, anong uri ng mga nilalang ang mga yon at bakit tila walang katapusan ng kanilang galit at paghihimagsik?" Sila ang mga kaluluwang iginapos ng mga demonyo. Hindi ikaw ang talagang pakay nila, Jello, kundi ako. Ngunit ikaw ang aking itinakda at ako'y iyong gabay lamang. Matapos noon ay inilapat ni Lolo Puloy ang palad sa noo ng nangihinang si Jello at sa isang iglap lang ay tila nagdahilan lamang ito at nanumbalik ang lakas. Uli silang nagpatuloy sa paglalakad upang marating ang lugar na tunay nilang pakay. Ilang mga sandali pa ang lumipas, sa wakas ay nakarating na sila sa isang malaking silid sa ilalim ng simbahan. Naroon ang isang altar na yari sa itim na bato. Sa gitna nun ay ang isang maitim na bilog na kumikislap na parang alon ng langis sa liwanag. Iyan ang pusod ng lahat ng madilim na puwersa dito. Diyan kinukulong ang mga paniniwala, kasinungalingan at sumpa ng mga ninuno natin na hindi na tinubos. Lahat ng aninong lumalaban sa liwanag ay galing dyan. Turan ng ermitanyong matanda habang patuloy na nilalagok ang laman ng hawak na bote ng alak. Pasuray-suray pa ito habang nagsasalita. Lolo Puloy, paano natin mawawakasan yan?" tanong ni Jello na halos sumigaw. Hindi sumagot si Lolo Puloy. Sa halip ay lumapit siya at lumuhod sa harapan ng altara. Mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang isang itim na bote. Hindi iyon alak kundi dugo ng apoya. Ibinuhos ni Lolo Puloy ang laman ng bote sa altara. Kaagad na tila umugong na tunog sa buong silida. Kasunod nun ay lumabas ang isang itim na usok na animoy isang alon. Lumikha iyon ng pagyanig na tila lindula. Tumalsik ang mga kandila. Nagsimulang magunaw ang paligid. Jello, tumakbo ka na! Pasigaw na utos ni Lolo Puloy. "Ayoko po kayong iwan!"
Dalhin mo ang pendant. Dalhin mo ang liwanag palabas. Sigaw pa ng matanda. Wala nang nagawa si Jello kundi sumunod habang tumatakbo palabas. Unti-unting nagiging abo ang mga padera. Sa huling sulyap niya, nakita niyang nakangiti si Lolo Puloy habang nilalamon ng liwanag ang katawan nito. Nang tuluyang makalabas si Jello sa kalupaan, sumabog ang ilaw mula sa ilalim ng simbahan. Umalingaw-ngaw sa buong baryo Binungkal ang sigaw ng libu-libong kaluluwa. Ngunit hindi iyon sigaw ng galit, kundi mga hiyaw ng kalayaan. Kasunod nun ay bumagsak si Jello sa lupa, humihingal at umiiyak. Nagawa mo, Apo. Bulong ng isang tinig sa hangin. Nang tumingala siya ay nakita niya si Lolo Puloy sa alapaap. Nakangiti at payapa ang muka. Maya-maya ay dumating si Lola Nena at ang ilan pang mga residente. Kagad na niyakap ni Lola Nena ang apo na si Jello. Jello, Apo, nakita na namin ang liwanag. Naramdaman naming lahat ang nangyari pakikipaglaban ninyo sa mga masasamang elemento. May pag-aalalang tinig ng matandang babae. Tahimik lamang si Jello, nananatiling hawak ang kanyang dibdib kung saan mainit ang pendant, ngunit nang tignan niya iyon ay unti-unti nang naglaho. Ngunit ang kapalit nun ay isang markang hugis mata ang naiwan sa kanyang balat. Iyan ang tanda ng liwanag, Apo. Ngayon ay isa ka ng tunay na bantay. Bulong sa kanya ni Lola Nena. Sa paglipas ng mga araw, isinaayos ng mga taga-baryo Binungkal ang lugar kung saan lumubog ang simbahan. Sa halip na muling itayo ay ginawa nila iyong alaala. Nilagyan ng mga bulaklak, krus at isang maliit na altar na yari sa bato na may ukit ng mga sinaunang salita na nagpalaya sa lugar mula sa madilim na karanasan. At taon-taon sa parehong araw at petsa kung kailan naganap ang kanilang paglaya mula sa mga demonyo sa lugar, ay ginugunitan nila ang kapistahan ng baryo Binungkal bilang pagpupugay sa sakripisyo at kabayanihan ng ermitanyo at lasenggonga, si Lolo Puloy. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At siya nga pala, huwag niyo pong kalimutan yung pinromote kong channel. Bisitahin niyo po at yung link po nun nandyan sa comment section. Yun lang, maraming salamat at hanggang sa muli.